So, yan. Good morning, good afternoon, good evening. Welcome back sa ating channel. So, maulang umaga sa ating lahat. May bagyo lapit sa lugar natin. So, hopefully yung mga katamaan ng bagyo ay nasa safe. At ingat po kayo lahat. Talagang hindi natin maiwasan to. Talagang taanan ng bagyo itong ating lupang sinilangan, di ba? So, dito sa atin, sa pagkakanigborospet, kapag maulan, as usual, so ingatan natin na hindi mahangin. Kung nakatanim naman ng maayos yan, hindi naman yung basta-basta mahangin dahil maliit na halaman tong BFT. So, kahit mga sundews and sarracenia, hindi basta-basta tinatangin ng hangin. Tsaka pagka maulan, mabigat yung paso nyo, so hindi yan tatangayin. Yung mga, syempre, yung mga pitcher plant dyan na may malalaking dahon para hindi maging saranggola yan, ayun yung medyo i-secure nyo, no? Diba? Kasi yan, pag inangin yan, ayun talaga yung mas apektado, yung may mga malalaking dahon. Pero sa mga BFT, kung makikita nyo, sitting pretty pa rin sila dito. Iwasan nyo lang talaga na naka-waterlog. So kaya yung mga BFT namin dito, although naka-tray yan, walang water yan sa ilalim or minimal. Napaka baba ng water level. Kaya kapag umuulan, yan, hindi na namin sila pinapasok. Umulan, bumagyo, dito lang sila. Actually, beneficial to sa mga naka-outdoor dahil bumababa yung TDS reading ng kanilang mga media. Yung tipong lowest condition tas inulanan, ayan, mukhang balik ganda uli yung media nyo. Pero syempre after ng mga tag-ulan, magre-replant kayo or magdagdag or mag-change kayo ng media kasi yung mga sphagnumos medyo nagde-deteriorate or nagde-decompose yan into peat. So mababawasan yung volume yung sphagnumos nyo. So, kailangan nyo magdagdag. So mas maganda na palitan nyo kapag nag-replant kayo. Linisan, palitan, at para pagdating ng mainit na panahon, balik ganda yan lahat sila. At kung makikita nyo naman dito, hindi namin ginagalaw. Kahit mga sundews, ayan o. Tapos mga feature plant naman, wala naman. Hindi naman na namin pinakikilaman yan. Unless magpakita ng sign ng pagka-dry, nagdidilig kami kapag tag-ulan. Kahit na umuulan. Kasi nga may cover tong mga sundews sa feature plant natin, sorry po. So nandyan. So, nagdidilig tayo sa loob, pero syempre sa mga naulanan hindi na, diba? So ang dilig niyan sa mga feature plant kapag maulan, light misting lang talaga. Speaking ng mga feature plant, may mga dumating tayo dito mga feature plant kagabi. So ito yung siguro last batch ng ating major restocking. So medyo marami-rami ito. Magaganda to kaysa dun sa mga nauna kasi saglit lang nakarating na. Karamihan dito mga lowlands o lahat lowlands. Meron ditong hirsuta, mga hybrids like Bicol, Bicol Carata, Mirabilis X Bicol, and ano pa ba? Raplesiana, Bicol, basta marami, Raplesiana Ampularia, Album Marginata, Ampullaria, ayun yung pinaka medyo makati, masakit sa bulsa dyan. Pero maganda naman dahil nakasangay nakita Ampullaria may guhit, di ba? Yung leaves, so nag-iisa yan. Tapos meron tayong Edward Chana X Ampullaria. Ganda rin yun. Basta pagka naiano natin. Ang aming ang goal namin ni Mrs. mamaya, umulan siguro pumagyo, or siguro kung kakayanin mamaya ito lalagyan namin ng cover tong ilalim.
Nililipat namin yung iba dito sa ilalim. Tapos kapag ka na-acclimate na yung mga nasa loob, siguro next week ililipat na namin yan dito para maarawan na sila ng mas maraming, kumbaga mas matagal yung duration ng araw. Kasi pag dito shaded talaga to dito sa lugar na to. Although kapag uminit dito sobrang init naman, walang masyadong airflow, kaya kaya mahirap. Hindi talaga siya lugar for dito acclimation itong lugar na to. Kapag hindi mo napansin na nasobrahan siya sa sa init ng panahon, dito yung parang nagiging oven, no? So ingat rin kayo sa mga lugar kung saan nyo ina-acclimate. Kala nyo shaded, biglang kapag uminit mas mainit pa dito sa lugar na to kaysa dito sa arawan. Tapos ito himala walang tubig sa ilalim. Nung bumagyo or malakas yung ulan nung nakaraan, ito yung naging swimming pool. Nadaganan yung mga halaman sa ilalim dahil sa tubig. Ganito yung nangyari Dito may konting tulo Ayan ganyan nangyari, pero sobra. Dito na pala tayo. Pakita ko sa inyo yung mga sneak peek. Ito ay nagkakamali, Globos, hindi, Eucariana unit. Eucariana variegated. Tapos mga Amphilaria tricolor variegated yung iba dyan. Hot leaves, Amphilaria hot leaves tricolor variegated. At baba. Basta meron dyan. Puro mga variegated yan. Meron pa bang ibang variegated na dumating? Parang, wala na yata. Ito lang yan ngayon. Pero, isa rin to sa mga pinakamabibigat na Yan natin. Yan, Periano variegated nga itong isa. Tapos, Ampilaria tricolor variegated. Yan yung mga ganyan. So, nahihilig tayo sa Ampilaria kasi yan ang pinakamatibay na picture plant sa shipping. Kahit nasa Sultan Kudarat pa kayo Zamboanga, kahit galing sa Luzon, like dito sa Cavite, talagang buhay na buhay pagdating dyan. Kasi nga, pinapadala namin yun na potted na. Parang hindi na nagagalaw yung roots. Konting dilig, acclimate, mabilis makarecover. So yan kita nyo yan. Maulan-ulan, umaambon-ambon. So kayo mag-alala sa mga halaman nyo kapag maulan. Gusto nila yan. Kaya nga lang dapat tama yung inyong setup ng inyong growing area. So dapat hindi naging swimming pool yung mga water tray tulad sa mga nangyari sa akin ng mga baguhan pa lang ako. Kita ko lumulutang yung mga paso ko. Dilit pa naman ng paso ko dati, 1.2, 1.5 inches lang yung height niya. Tapos naka 3 ako naman ganito. Kita ko lumulutang kalahati na lang yung media ng iba, yung iba nga halos wala ng media. Pero ang maganda nun, buhay pa yung halaman kasi nga nakababad sa tubig after ng bagyo. So replant na lang, balikan daw ulit sila after nyo may replant. Maraming mga learning kumbaga experience kayong ma-encounter kapag baguhan kayo, which is naman yung nagpapagaling sa inyo kapag tumagal na, diba? Learn from your previous mistake, improve your setup and your way how to care for your plants. So may English yun. So ayun, ganun lang. So mas ngayong tag-ulan, nakikita niyo, sabi niyo talagang hindi na ako kailangan magdilig. Pero saan ka, mamayang tanghali, check niyo yung mga ganito yung mga paso. Yung maraming butas yung paso, tapos maraming perlite, ay yung mga mabilis matuyo kapag tag-ulan. Yan, narinig niyo ako ng tama. Kapag tag-ulan, marami natuto yung halaman kasi kala nung mga nag-aalaga hindi nila kailangan magdilig. Pero
Sa panahon na tag-ulan, doon na maraming nadidiskrasyang halaman dahil sa pagkatayo. Kasi nagiging kampante ka na hindi mo na kailangan diligan, pero yung pala may mga nakalimutan ka ng lugar na hindi mo chinek, na yung pala kulang na sa tubig. Mabilis kasi yung evaporation after ng ulan, tas uminit. Ang bilis makatuyo ng media niyan, kaya titingnan niyo kung kamusta. Kung umuulan naman ng patuloy, hayaan nyo lang na baka kung kailangan diligan, light misting. Pero kung ganito talaga na ulan ng ulan, walang tigil, lakas hina lang, kung yun ang diligan niya, hayaan nyo lang sila sa labas. Ang i-check nyo na lang yung mga may cover o yung mga hindi nauulanan na parte ng inyong growing area. Sign you, okay lang maulan na yan, gaganda uli yan after ng ulan. Yan ang mga sign you natin nasa labas. Huli sign you pa yan. Tapos yan, mga petiolaris, yan yung mga spatulata ba yan. Tapos yan, nasa labas yung mga pati yun, si Madagascariensis lang talaga eh. Kapag maulan medyo nagbe-bend kasi nga upright root, tapos medyo ano yan eh, yung root niya, maganda naman yung root na ito, kaya lang dahil nga mataas, ayan, napapahiga minsan, pero after naman ng ulan, nag-upright yan. Yan nga yan dumadami, kasi pag humiga yan, magpuproduce yan ng matatabang roots. And kung hindi naman, magpuproduce yan ng mga shoots sa gilid. So, dadami sila kakapal. So, napakadaling ialagaan nila. Pag tag-ulan, may mga nakikita ka ako, nagpo-propagate. Ganun rin trabaho ko dati kapag ganito na, maulan. Nagpo-propagate na rin ako. Kasi marami na akong pandilig. Media ko ready na kasi napaulanan ko na o nahugasan ko na. So, maraming opportunity kapag tag-ulan. Yun nga lang, observe pa rin, no? Mag-ingat kayo na baka napaplad na yung mga mga water tray nyo. Pagdating naman sa overwatering, as long as well draining yung media nyo, tsaka yung planter nyo may butas naman, pati yung tray may butas, hindi yan madadali. Gusto ng mga carnivorous plant tong rainwater kasi bakit? Low minerals yan. Totoo lang, baka dahil nga ngayon ulan ng ulan ngayon, mas maganda pa yung quality niyan kaysa sa mismong main source ng pangdidig nyo. Gusto yung patunayan natin. Hanapin natin yung TDS meter dito. Sana hindi ko na ibaba TDS meter ko. Parang wala dito. Pero sorry yan, mas mababa yan. Baka nasa baba nga. Sorry, hindi natin masusukat. Ayan. Pero mas mababa yan yung measurement ng rainwater. Kasi direkta na yan sa yan, sa lalagyanan nyo ng tubig. O kaya dyan naman sa tray nyo. Tsaka yung mga alulod nyo ngayon malilinis na kasi ilang beses na umulan, diba? So yun lang muna siguro. At papahaba na itong video natin. At higit sa lahat kayo, mag-ingat kayo pagka mamanage kayo ng halaman nyo ngayong tag-ulan. Madulas ang sahig. Minsan minsan may kidlat pa. Naranasan ko yan talaga, yung pinaka challenging na time na nag-manage ako ng halaman. Tapos sinatawag na ako ng asawa ko kasi alam niya yung nangyayari sa akin sa taas. Ang nangyari noon, dahil magtatag-ulan, yung mga ants na pula, yung parang fire ants na yun na sobrang sakit mangagat, binahayan yung bag setup na nilagay ko. Nandun pa naman yung mga pinakamahal kong halaman. Yung Helianthera na napakamahal nung time na yon, tapos mga BFT na mother plant, tapos mga rare BFT na ang liliit pa, pero sinama ko na doon kasi gusto kong i-feature yung mga magaganda kong mga plant nung time na yon. Sa isang setup, doon naman nagbahay yung mga mga ants. So sabi ko, naku, yari, matatabunan yung halaman ko. Actually, tabunan na yung iba. Kasi alam niyo yung mga ants, di ba, nagdadala sila ng parang mga
pang setup nila ng mound o yung parang lupa-lupa. Wala, pinuno na nila. Yung iba, makikita nyo lang mga traps na lang, tapos nasa ilalim na yung new growth and rhizome ng BFT. Sabi ko, yari. So habang umuulan, kumikidlat, malakas yung hangin, nandun ako sa dyan, sa tabi ng tangke dyan, may tangke ng tubig dyan. At ayan pa lang yung sementadong lugar dito sa growing area ng time na yun. Ayun, naguhukay ako ng mga halaman ko na buong katawan ko puno na ng langgam. Hindi ako matiisin sa pain, pero nung time na yun talagang tiniis ko. Talagang hindi ko alam kung umiiyak na ako. Pero hindi naman siguro. Umaga parang naisip ko lang, kailangan ko enjoy yung pagkakataon na yun na bunutin or i-replant yung mga halaman, i-save yung mga halaman ko bago pa mamatay, kasi matatabunan eh. So talagang sabi ko, no choice, kailangan kong tiisin yung sobrang sakit ng kagat ng langgam. Pero nyo, isang kagat pa lang naman masakit na eh. Pagkatapos mga kagat nun, nag-iiwan ng pantal, tsaka yung bumabaon sa kalamnan mo yung parang venom nila. Bukod sa kagat, meron pang sting sa bandang another end ng katawan niya. Tapos pagkatapos ko ma-experience yun at na-replant, punong-puno ko ng kagat sa katawan. At na-realize ko, sabi ko, ito yung mga magagawa ko para lang sa halaman at kasi pinili ko tong na to eh, itong hobby na to eh, lalo na pinagkakitaan ko na ngayon. So sabi ko, kung naranasan ko yun, ano ba naman yung mag-set up ako dito habang naulan, di ba? Dati nga may langgam, nagagawa ko yun. Ngayon pa kaya konting ulan na pwede ko naman iligo after, diba? Kaya hindi ko magawa. So ganun na lang yung pagmamahal namin sa halaman na to, dahil ito yung blessing ni God sa amin. Kahit na ito pakita ko lang sa inyo kung gaano, kahit napakarami na namin plants, pag sasample lang tayo, kanyari hindi ko nabubunutin. So kung makaputol ako ng isang traps dyan, diba, ito naputol ko, kung ano mang dahilan, replanting or managing, kung ano man, tinatanim pa namin yung traps hindi yung hindi yung buong Venus flytrap. Ito lang traps na to, literal. Di ba hindi naman tinutubuan ng halaman yan. Pero sa experience namin, tissue cultured source man yan or natural propagation, na tumutubo pa rin yan. Maliit yung tsansa, pero in the right condition, tinutubuan pa rin ng plantlets kahit anong parte ng Venus flytrap, kahit petiole, lalo na kung new growth or rhizome. Root system, ayun ang hindi ko pa na-experience. Natubuan yung root system ng another BFT. Pero sa lahat ng parte ng BFT, ayan, na-experience na namin na tubuan ng small plantlets, yung mga parte na yun. So, huwag kayong mawalan ng pag-asa pag may nakita kayong ganun. Itanim nyo pa rin. Kasi chance of life pa rin yun eh, na magkaroon ka ng another propagation. So tinatanim namin yan. Yung iba dati nakikita ko, wala, tinatapon nun din. Pero kami tinatanim namin yan. Just to diba, pay respect dun sa mga halimbawa nagpropagate na yon, or dun sa plant mismo na bigyan mo yung chance. Kasi kahit na mura or mahal yan, halaman pa rin yan, living things pa rin yan. So itanim natin. Kung ganun na lang. Pwede naman kayo bumili ulit. Kaya lang, yung pakiramdam na sayang. Ewan ko, may ganun kaming pati yung asawa ko nakuha niya na rin yun. Sabi ko, sayang yan, baka tumutubuan pa rin yan. Typical man yan or ultra rare. Halos pares kami ng pag-aalaga na ngayon sa bawat mga plants dito. So nagbalik naman sila in return. Ayun, paparami namin sila kapag may mga problema. Hindi na kami masyado nag-aalala kasi alam na namin yung paano gawin. Kaya pag may mga tanong kayo, huwag kayong mahihiyang magtanong-tanong sa amin, kasi hindi naman kami madamot sa lalo na kung sa amin kayo bumili. Kahit na hindi kayo sa amin bumili, magtanong kayo, walang problema, no? So masarap rin makipagkwentuhan about sa mga carnivorous plant. So yun lang muna, at hopefully lahat tayo ay nasa safe na kalagayan ngayon.
At ingat-ingat kayo. God bless and bye-bye.